Yan. So mapagpalang umaga po sa ating lahat. Binabati ko po muna, unang-una sa lahat, ang ating Diyos na makapagyari sa lahat, na si El Jehovah Elohim, no? So binabati ko rin po ang aking pinakamamahal na asawa na si Maestra Ayera Vitala. At binabati ko rin po ang aking mga member dito sa Alpha Royal Golden Military Legion International, Divine God Benevolent Missionary International. So binabati ko po lahat. Yan. Sa mga hindi pa po member, magpa-member na po kayo, no? Yan. So continue tayo. Yan. Bago ko makalimutan pala lahat, no? Binabati ko rin po pala si King Eddie Igunya, na isa sa mga hari na pinili ng Diyos para magayag ng mga salita at batas ng Diyos na nakasulat sa banal na Biblia, no? Na pinamumunuan niya ang the 144,000 chosen people, no? So, good morning sa iyo, King Eddie Igunya, at sa lahat ng mga member mo dyan. Yan. So, nahanap natin yung ano natin supply natin na wala. Okay, so tuloy tayo sa live natin today, no? Yan, so binabati ko po ulit si King Eddie Igunya, na founder ng the 144,000 chosen people, no? Yan, so continue tayo today. Yan, live muna tayo today, no? Yan ang lagi ko sinasabi sa inyo, ha? Na mag-ingat kayo doon sa mga nagtuturo sa inyo ng mali. Kasi mamaya, mapaniwala kayo, ha? Sa mga kwento nila, mahirap na. Oo. Kulang na nga lang yung kwento nila, si Superman ako, lumilipad ako doon sa kwento nila. Samantalang yung panahon ko naman, hindi naman ganun talaga katindi. Tunay naman talaga na nakakapangpagamot ako ng mga may sakit. Noon pa man, simula sa una ko material ng katawan bilang Ruben. Pero yung ikukwento mo yung isang bagay na imposible. Kulang na lang si Superman, no? Kulang na lang ilarawan kanila bilang si Superman lumilipad, no? Ganun ang kwento nila, no? So gumabati ko po muna yung mga nanonood sa akin ngayong araw na ito. So binabati ko po ulit yung misis ko na si Maestra Ayera Vitala, no? Medyo mabagal lang ating signal, pero continue po tayo sa live, no? Yan. Tuloy tayo. Yan. Mag-iingat kayo sa mga nagtuturo ng mali. Mahirap na. Baka maligaw kayo. Marami ngayong mga tao na iinggit sa kapwa nila. Oo. Kaya yung inggit minsan, pinagmumulan niya ng paninirang puri. Halimbawa, nakita mo yung kapwa mo na maganda yung mga post. Hindi ka naman pinakialaman. Diba? Siraan mo, nainggit ka kasi gwapo yung nagpo-post. Pagkagwapo, sabihin nyo. Diba? Napapansin ko yan Karamihan sa mga base, pangit yung ugali, pangit yung mukha. Pagkagwapo ang nagpo-post, pagwapo ang nagpo-post, sabi nila artificial intelligence, AI. Pero pag sila nagpo-post sila, mukha silang adik, hindi ka naman pinakialaman yung mukha nila, susparyoso. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Ang topic natin ngayong araw na ito, ano ba yung AI, artificial intelligence, no? Ang AI, hindi naman po masama yung artificial intelligence. Dahil kung sinasabi mo ang artificial intelligence ay galing sa Diablo, huwag ka na ngayon mag-Google, huwag ka na rin mag-Facebook, huwag ka na rin ngayon mag-Instagram at mag-TikTok. Dahil lahat yan ay gawa ng artificial intelligence, no? Papaliwanag ko po sa inyo kung ano yung mabuti na naidudulot ng artificial intelligence at kung ano naman po yung masamang naidudulot nito sa mga taong na gumagawa ng masama, no? Na ginagamit ang artificial intelligence para sa kalukuhan nila, no? Ano po ba ang mabuti na naitutulong ng AI at ano rin po ba ang masamang naidudulot nito ng AI, no? First of all, no? Ayan. Ako po muna ang inyong mahinang nilalang, no? Ayan, matagal nyo nang kilala to, Gintong Mandirigma, no? Simula sa larangan, ako yung pinakakulilat lang naman na manggagamot na hindi nagpapakita ng kakayanan, no? Di na kailangan pa. Kasi kung talaga naniwala kayo, gagaling kayo. Ganun lang yun. So, tuloy natin to. Ang artificial intelligence, isa yung uri ng program na ginawa ng tao. Nandyan lahat nakalagay yung mga database ninyo. Halimbawa, may kaso ka, criminal ka, nare-record dyan doon. Kaya nga may AI tayo, means book of record. Example, yung Google.
Ha? AI yan. Kasi diyan ka nagsisearch eh. Ha? Ano ibig sabihin yung AI? Artificial Intelligence. So, pag sinabing Artificial Intelligence, siya ay gawa ng tao. Ibig sabihin, hindi po siya gawa ng demonyo. Gawa po siya ng tao, yung Artificial Intelligence, para po mapakinabangan ng mga tao. Especially na sa mga estudyante na nag-aaral sa eskwelahan. Ano ba ang AI? Ang AI, nandito lahat nakalagay yung mga information na dapat ninyong mahanap. Pero limited access lang yan. Example, gumagamit ka ng AI, Google Search, no? Google Search, ang Google kasi ay nakapaloob dyan ng AI. Kunyari, yung history mo, ano bang history mo, nakalagay yan dyan. Halimbawa, may criminal kang ginawa, o gumagamit ka ng computer, AI din yan, no? So, ang AI, hindi po pala gawa ng demonyo yan, gawa yan ng tao, kaya nga artificial intelligence. Kasi, halimbawa, yung kalaman ko, i-input ko doon sa computer. So, yung computer na yon, nandoon yung kaalaman ko, lahat ng mga knowledge natin, pinagsama-sama natin, nasa computer. Ngayon, yan po ang tinatawag na artificial intelligence. Yan. Para maunawaan po ninyo kasi maraming tao ngayon na sablay ang kaalaman or paniniwala sa artificial intelligence. Hindi naman masama magkaroon ng artificial intelligence. Halimbawa, kayo nga, may cellphone kayo, nagpipicture kayo, yung mukha nyo, bukbuke, mukha kayong mga 80s, no? Tapos, gagamitan nyo ng filter para maging makinis, no? Ganun ang artificial intelligence. May pangalawa pang artificial intelligence, nahihirapan ka maghanap ng mga kaalaman. Nagsisearch ka ngayon sa Google, o artificial intelligence din yan. Gumagamit ka ng Facebook account, Instagram, TikTok, ano pa bang mga application nyo sa Play Store? Lahat yan, artificial intelligence. Yan po, ibig sabihin artificial intelligence. Ginagamit mo para magkaroon ka ng kaalaman. Ginagamit mo yan para matuto ka at makagather ka kagad ng kaalaman, no? Na galing sa ibang tao, galing kung kanino, ganun yan. Yan ang artificial intelligence. Gawa ng tao, hindi po yan gawa ng Diablo. Kaya dun sa tao na nagsasabi na galing daw sa Diablo ang artificial intelligence, ito lang po masasabi ko dun sa taong kulang sa kaalaman, tikom mo na bibig mo dahil hindi naman ikaw ang napag-iwanan yan. Hindi naman ikaw ang may programa ng artificial intelligence. Kasi ang tao ngayon, minamasama nila yung isang bagay na nakakabuti. Kung masama pala sa inyo ang artificial intelligence, wag na kayo gumamit ng Facebook account. Wag na rin kayo mag-YouTube. Wag na rin kayo gumamit ng mga cellphone na yan. Example ito, mga cellphone natin na ganito, may artificial intelligence ito. Kaya ka nga may cellphone para makatawag ka, makatawag ka, makapag-message ka, gamit ang artificial intelligence. Kasi kung tatanggalin yan, yung mga artificial intelligence, babalik ka sa panahon ng mga Kastila, na kailangan mo pa ng telegram, telegrama. Susulat yung ganon, papadala mo sa ganitong lugar, mangangabayo ka pa, bago ka makarating doon sa sulat mo, ilang araw, 5 araw. Ngayon, meron po tayong high-tech na tinatawag na artificial intelligence na magme-message ka sa tao, pag sinet mo yung mensahe, nandoon na kagad sa kanya. Kaya ang cellphone po ninyo, lahat ng gadget po nyo dyan, simula laptop, tablet, Google, application store, lahat po yan artificial intelligence, no? Artificial intelligence is, this is a thing na pwede mo magamit na search mo isang bagay o ano yung background ng isang tao. Kahit ang mga PNP, NBI, lahat nasa government, gumagamit sila ng artificial intelligence para doon nila gumawa ng record, no? Kahit yung mga microscope world natin is artificial intelligence. Lahat po yan. Lahat ng mga gadgets po natin na ginagamit, artificial intelligence. Lahat po yan, no? Kaya po, wag po ninyo masamay na artificial intelligence. Ano naman po ang masama na idudulot ng artificial intelligence sa tao? Minsan, ang advantage nito sa tao is nakakatulong. Ang take advantage naman nito sa tao, minsan, yung mga masasamang tao, ginagamit nila sa panluloko, yung artificial intelligence, no? Ganun yan. Minsan, ginagamit nila sa masama, no? May mga website silang sinesearch, pinapanood, no? Nandiyan naman yung mga website ito, di naman bago sa inyo yung mga website na yan. Imposible hindi kayo nanonood ng mga pornography, di ba? Artificial intelligence din yan, mga pornography na pinapanood ninyo, mga kamanyakan nyo.
Oo, artificial intelligence din yan. Pagpapakalat ng mga fake news sa social media, artificial intelligence din yan. Kaya yung tao kapag walang alam, maraming sinasabi, hindi man lang nag-aral ng mabuti. Example, meron tayong sasakyan sa panahon ngayon, no? Sasakyan, pang-commute natin, makarating sa tayo sa ibang lugar, no? High-tech na nga yung sasakyan ngayon, minsan ginagawa nila is eco-friendly na lang wala nang gasolina Minsan ginagamitan na lang nila ng tinatawag na dekuryente. Tapos high-tech yung programming doon. Naka-program na siya. Ibig sabihin, artificial intelligence din yun. Ha? Kaya, wag po tayo magsalita ng patapos kasi kulang po tayo sa kalaman. Pare-pares pa naman tayo walang kalaman pagdating sa artificial intelligence, no? Kaya makikinig kayo sa mga wala pa pong alam. Ako, hindi ako nagmamagaling, pero sinasabi ko lang po kung ano yung mabuti at masama na naidudulot ng artificial intelligence sa tao. Tignan nyo yung mabuti na nagagawa ng artificial. Kasi kung wala yung artificial intelligence na yon, hindi nyo ako mapapanood dito. Hindi nyo makikita yung mga mensahe ko. Ha? Hindi maipopost sa Google yung mga sinauna naming buhay. Ha? Yan ang katotohanan. Wala sanang Google ngayon kung walang artificial intelligence, no? Kaya nga, ang tao kasi kulang sa kalaman. Ang alam lang nila, yung nalalaman lang nila. Bakit? Alam nyo ba lahat ng mensahe dito? Di naman ninyo alam. Ang alam lamang ninyo, yung nalalaman lamang ninyo. Di ba? Yan. So, syempre ngayon, ay kailangan natin mag-Milo muna. Sa mundo, may mga taong akala mo alam nila lahat. Akala mo sila yung pinag-iwanan ng project, programa. Pag tinanong ko naman, hindi na mas makasagot. Ikaw bang pinag-iwanan? Bakit ka naninira sa ibang tao? Sinisiraan mo yung artificial intelligence na hindi ka naman inaway niyan. Hindi ka naman pinakialaman. Lahat tayo gumagamit ng artificial intelligence, no? Kahit ang ating mga ginagamit na appliances, kagaya ng mga ref, aircon, computer, lahat yan may artificial intelligence program, no? Kaya mag-isip po kayo ng maigi kung ano yung ibig sabihin ng artificial intelligence kasi malawak yan. Nagiging masama yan dahil sa mga bibig na mga chismosa, sa mga taong mangmang sa kalaman. Alam nyo yung mangmang? Mga walang alam, nagsasalita ng di magandang salita, paninira. Para bida daw sila sa kwento nila. Samantalang tignan mo yung mga pagmumukha nila. Hindi naman pala sila napag-iwanan ng programa ng mga yan. Hindi naman sila ang nag-imbento. Ang tao kasi kapag naninira, no, sa mga mabubuti naman na may naiambag sa industriya, kagaya niyan, sasakyan, AI, malaki na iambag niyan. Kasi kung di dahil sa AI, hindi marirecognize yung mukha mo. Ha? Kung di dahil sa AI, hindi malalaman na may kaso ka pala. Yan. Artificial intelligence is, isang uri ng kaalaman na pwede mong i-search yung background ng isang tao doon. Pwede nakalagay doon yung background niya, pero ang AI is mayroon din yan na hangganan. Kasi bakit? Sino ba ang gumawa? Ang tao. Kaya nga artificial intelligence. Kasi lahat ng knowledge natin, pinagsama-sama doon. Ganun yan. Hindi naman gawa ng demonyo yan. Gawa yan ng taong matalino na gustong makatulong sa kapwa. Kagaya na lang kay Tesla, isa sa mga henyo at pinakamatalino, no, noong panahon. Gusto ni Tesla makatulong sa tao. Gumawa siya ng tinatawag na plasma, kung saan yung kuryente pwede mag-supply ng kuryente ng libre sa tao. Pero tinapos siya dahil may mga tao na iinggit sa kanya at baka malugi yung negosyo ng iba. Ganun yan. So, ganun din dito sa mundo natin ngayon. Ha? May mga bagay na nakakatulong, may nasama ng tao. Ha? Kaya nga sabi ko, kung hindi dahil sa AI, hindi mo malaman yung mga taong may mga maitim na ginagawang masasama. Kita mo nga, diyan ka rin gumagawa ng report mo, diyan ka rin nagre-record ng kaalaman mo. O lahat yan, galing kay artificial intelligence na kinukuhaan mo ng
Kasi minsan, tayo, hindi na tayo mapagod magsulat-sulat eh. Kumbaga, save na lang tayo ng save ng kaalaman natin eh. May mga folder tayo, no? Yan ang sinasabi ko. Kaya yung mga taong walang alam, madali lang magsalita ng patapos. Na alam na po namin yan, master eh. Alam na po namin yung ganito, ganyan. Masama po daw yan. Masama yan dun sa mga taong gusto lang makinabang pero ayaw nilang, kumbaga, yung tao kasi nagiging masama sa kanila isang bagay kasi hindi nila mapakinabangan eh. Alam bakit? Hindi kasi sila yung may-imbento niyan. Ang gusto kasi nila, yung inimbento ng ibang tao, ang kinin nila. Programa ng ibang tao, ang kinin nila. Gusto nila makinabang sa isang bagay na hindi naman sila ang may gawa. Real talk yan. Kaya sabi ko, kung galit ka sa AI, Artificial Intelligence, huwag ka na mag-Facebook, huwag ka na mag-YouTube, huwag ka na rin mag-Google. Huwag ka na rin mag-cellphone kasi lahat ng nakikita mong gadget, mayroon niyang Artificial Intelligence. No? Kaya nga, nalalaman yung location mo, kung saan ka. Computer, technology, ay napakalawak niyan. May Artificial Intelligence. Kaya nga mayroong Artificial Intelligence para hindi ka na mahirapan na mag-record, mag-search ang dapat mong hanapin, no? Eh dahil wala kang alam, naiinggit ka sa may programa, sisiraan na lang, di ba? Ganun talagang kapwa Pilipino eh. Kapag hindi nila alam yung programa, siraan na lang nila. Papanggap silang may alam sila. Ganun yan. Kahit saan ka naman pumunta, maraming maninira. Wala namang araw na hindi ka sisiraan ng mga taong may inggit. Oo. Gumawa ka na mabuti, masama pa rin sa kanila yon. Dahil ang gusto nila, pirahan ka. Gusto nila pakinabangan ka. Yan ang ugali ng mga ibang tao dito. Totoo yan. Pakinabangan ka, pirahan ka, tapos pagkatapos ka nilang pakinabangan, pirahan, palabasin ka pa nilang masama. Ganun sila kasugapa, no? Pero pag binalik mo sa kanila yung ginagawa nila, galit na galit sila, ayaw nila yon, no? Ganun yan. Ako kasi sa buhay ko dito, hindi ko kailangan ng maraming tao. Kahit marami tayo dito, hindi ko kailangan yan. Anin ko yung marami kung plastic naman. Ay, hindi na bali sa akin yung kakaunti lang. Kung ano lang yung matakot ko sa palat ko, nalugaw, yun lang para sa akin. Eh, yung mga lumusot na yun, hindi yun recorded, no? Kung sino lang nandito, yun lang para sa akin. Pangalawa, bakit ninyo masyadong sinisira yung mga programa na nakinabang naman kayo? Diba? Nakinabang naman kayo. Minsan nga, ginagamit ninyo yung pangalan ko dyan. Yung sinasabi ninyo, kilala namin si Divine, kilala ko si ganito, kilala ko si ano. Tapos yung lumalabas sa bibig ninyo, hindi naman magagandang mga salita. Ginagamit nyo yung pangalan namin, mga spiritual division, pero yung ginagawa ninyo, kademonyuhan. Simpleng pagtulong sa kapwa, hindi nyo magawa, pinagdadamot pa ninyo. Samantalang ang lalaki ng mga singsing ninyo, Ang lalaki pa naman ng singsing nila. Akala mo kung sinong mga, kung sinong mga hari ng daan. Alam mo, walang kwenta yung pagiging miyembro mo sa isang organisasyon. Yan. Tuloy natin. Walang kwenta yung pagiging miyembro mo sa isang samahan or mga singsing na suot mo. Ulitin ko. Walang kwenta yan. Yung singsing mo, tsaka member mo sa isang samahan, kung hindi mo naman nasusunod yung patakaran. Huwag ka maging madamot sa kapwa mo. Kapwa mo, nandyan, nanghingi sa iyo ng tubig, pinagdadamutan mo dahil ikaw yung may-ari ng irigasyon. Wag. Dahil ang tubig na kinabubuhay ninyo dito, galing sa akin yan. Ako man ang nagmamay-ari niyan. Simula dun sa lupa hanggang dito sa tubig, hanggang sa kalawakan, ako may-ari niyan. Yan. Tuloy natin. Yun ang sinasabi ko. Bakit mo pagdamutan yung kapwa mo? Na porke ikaw may-ari ng nandyan? Hindi mo naman pag-ari yung lupa na yan. Pati tubig na yan. Galing naman sa Diyos yan. Diba? Kaya kapag may taong humihingi ng tulong sa'yo, bigyan mo ng tulong. Kasi pagdating ng panahon na ikaw rin naman madiskrasya, kapwa mo rin naman ang tutulong sa'yo. Tandaan mo yan. Minsan ang pagiging madamot, hindi naman
masama, pero ilagay mo sa lugar. No? Dati ang lugar ko na yan, yung Dinagat Island na yan, maganda. Magandang Dinagat Island noon. Mga PBMA pa dati, mga membro ko dyan. Maganda ang programa ko dati. Nagtutulungan, lahat magkakapatiran, lahat magkakamag-anak, lahat magkakapamilya. Pag may isang tao doon nangangailangan ng tulong sa'yo, tulungan mo. Kasi yan ang tinuturo ko sa PBMA. Hindi ko tinaturo sa PBMA na magdamot kayo sa kapwa ninyo. Ha? Hindi ko kayo tinuruan na maging masamang nilalang. Ha? Dahil ang tunay na PBMA may mabuting kalooban. Mabuting gawa. Dahil kung ano ang pinuno, yun din ang bunga. Ganun lang yun. Hindi yung palakihan kayo ng singsing tapos pagdating sa pag-uugali, sablay naman. Diba? Anhin mo yung singsing mo. Makaligtas ka ba? Kahit anong singsing isuot mo dyan. Kung pangit ugali mo, hindi ka makakakyat sa kalangitan. Ganun lang yan. Kaya mag-ingat kayo sa mga nagsasabing, kilala ko si Ruben E. Derek Sr., kilala ko si Lolo Adriano de la Concepcion. Ha? Pero hindi pala sila tunay na serbisyo. Mga nagpapanggap silang nakakakilala. Pero yung nandyan na sa harapan nila, di sila makakilala. Ha? Yan ang katotohanan. Hindi sila makakilala. Silang mga nagpapanggap na kilala daw kila. Ang spiritual division. Hindi sila makakilala. Ha? Kaya yung mga taong tunay na nakakakilala, nagserbisyo sa akin yung mga yon. Hindi na ito kailangan pa magsalita sa harapan nila. Ganun yan. Hindi naman ako nagpakilala kung sino ako. Sino bang nakakakilala? Hindi yung mga nagsiservisyo sa akin. Oh, kasi kilala nila ugali ko eh. Hindi naman ako si Divine, ako si Lola Drende. Kilala nila ugali ko. Ha? At saka nung panahon sa Dinagat, wala naman bakla dyan eh, kasi bawal bakla sa Dinagat Island. Ha? Bakit may bakla dyan na mahilig manira ng kapwa? Ha? Bakit? Inutusan ka ba ng amo mo, siraan mo yung pamilyang Ikleo? Ha? Yung pamilya ko? Ay, huwag mong sisiraan ng pamilya kong Ikleo, tandaan mo. Number 1 to, tatandaan mo. Ikaw bayot ka na nandiyan sa Dinagat Island, no? Umayos ka. Dahil yung buong Dinagat na yan, ha? Simula doon sa Dinagat hanggang sa Bukas Grande, hanggang sa Surigao City. Ako ang mayor dyan. Ha? Wala pa yung mga panahon na kayo dyan, nandyan na ako. Ako ang mayor dyan. Hindi sisikat ang Dinagat Island kung hindi dahil sa pangalan kong Ruben E. Derek Sr. na nagbibigay ng kagalingan sa tao. Kayo, ano bang ginawa ninyong himala dyan? Ha? Sigarilyo dito, bisyo doon. Ha? Ay, hindi ko tinuro sa inyo yan. Kayo ang gumawa ng kaisipan ninyong masama. Diba? Ang tinuturo ko sa tao noon pa man, magpakabait kayo. Magmahalan kayo, magtulungan kayo. Walang kwenta yan, yung singsing ninyong suot. Hindi kayo maliligtas. Lalo na, madamot kayo sa kapwa nyo. Ilala ko yung mga taong mabubuti ang kalooban. Pag may lumapit sa'yo, taga dyan, sa taga lugar mo, taga dyan naman si Dinagat, nanghihingi sa'yo ng tulong, bro, pwede ba kami manghingi ng irigasyon ng tubig? Pagbigyan mo. Kasi kung PBMA ka, hindi ka dapat madamot sa kapwa mo. Mapagbigay ka sa mga simpleng paraan. Simpleng paraan na kahit lupa mo man yan, tandaan mo, yung buong Dinagat Island, hanggang dyan sa Bukas Grande, hanggang sa Surigao City, lahat kayo dyan, hindi nyo pag-aari yung lupa na yan. Alam nyo kung sino may-ari nyan? Yang tinitirikan ng mga titulo ninyo, ako ang may-ari nyan. Ha? Dahil yung mga ninuno ninyo dyan, yung mga lolo-lolo ninyo dyan, ako ang founder ng mga yon, ng mga magulang at mga lolo ninyo dyan. Dahil wala kayong mga lupa ngayon dyan, kung hindi dahil sa akin. Binigay ko man yan. Sinabi ko, o sige, taniman nyo yan. Anong ginawa ng iba sa inyo? Binibenta nyo sa ibang tagalabas. Yan ang katotohanan eh. Iyan ang masakit na katotohanan. Ha? Inangkin ninyo yung hindi naman sa inyo. Akala nyo pag may titulo kayo, sa inyo yan, hindi. Simula dyan sa Dinagat Island,
Ha? Magising kayo mga PBMA, kayo mga membro ko. Ha? Lahat yan na nandyan sa Dinagat, hanggang dyan sa Bukas Grande, hanggang dyan sa Surigao, pag-aari ko yan. Lupa ko yan. Isla ko yan. Pinatirhan ko lang sa inyo yan para magamit ninyo sa panghanap buhay ninyo. Ha? Taniman ninyo para hindi kayo magutom. Pag-aari ko yan, binenta ninyo sa ibang tao. Ang kakapal ng mukha nyo. Wala kayong pag-aari kahit isa dyan. Kahit may mga titulo kayo, hindi sa inyo yan. Dahil sino bang may-ari noon panahon pa man? Ako lamang ang nagmamayari niyan. Hindi kayo. Kaya yung mga tao sa Dinagat nagugutom. Alam nyo bakit? Kasi yung binibigay kong lupa, imbis pa kinabangan, taniman, binenta doon sa mga tagalabas. Akala nila, pag may pera na sila, ligtas na sila. Tandaan ninyo, ang pera madaling maubos. Pero kung may lupa ka, masipag ka maghanap buhay, masipag ka magtanim, hindi ka magutom kahit magkagubot pa ang mundo. Ha? Kahit magkagira pa ang buong mundo, dili ka magutomon. Kaya may lupa ka na pwede mong sakahan, may lupa ka na pwede mong taniman. Walang halaga ang pera, mga anak, tandaan nyo yan. Ha? Kayong mga baguhan dyan, hindi kayo mga original na PBMA. Dahil karamihan sa inyo mga pasaway. Dahil yung mga tunay na PBMA, hindi gumagawa na isang bagay na labag sa kalooban ko. Alam nila yung batas sa balaod na binigay ko sa kanila. Umiwas sa bisyo, umiwas sa sugal, umiwas sa mga bagay na hindi magandang gawain. Iwasan nyo maging madamot, iwasan ninyo yung hindi nyo bigyan ng tulong yung kapwa ninyo. Simpleng bagay, magbigay ka ng tubig. Hindi ka naman hiningyan ng pera, ng kapalit. No? Ang pagbibigay mo ng tulong, napakalaking bagay na yan. May manghingi sa iyo ng pagkain, bigyan mo. Baka hindi mo kilala. Yung tinatanggihan mo, yan pala may-ari ng buong kalupaan na yan. Yang mga titulo ninyo, sa akin man nagmula yan. Wala man kayong titulo dyan kung hindi dahil sa akin. Ha? Simula sa Dinagat, hanggang Bukas Grande, hanggang sa Surigao City. Kayong mga tumatawa-tawa dyan, pagdating ng panahon, palayasin ko kayo dyan. Doon kayo sa tubig tumira. Wag dyan sa lupa ko na yan, na banal. Binaboy nyo. Ha? Tapos may mga bakla pa dyan, buisit kayo. Alam nyo ba yung panahon ko dyan sa Dinagat? Wala mang bayot-bayot dyan. Ha? Tapos ikaw na bayot ka, maninira ka. Sa pamilyang Ikleo, sa pamilya namin. Bakit? Ano bang ambag mo sa Dinagat? Ang pamilya kong Ikleo, simula sa aking henerasyon na pinaka-lolo-lolo nila, ha? Wala akong tinuturo na ganyan na masamang gawain. Ha? Hindi ba nyo napapansin? Puro bagyo, lindol ang pinapadala ko. Ha? Palatandaan nyo na nandirito ako. Hindi naman ako natutulog. Gising naman ako. Nakamasid ako sa inyo. Ha? Napapansin ko lang. Ha? Kapag may mabuting ginagawa yung kapwa ninyo, napapansin ko lang po, ha? Pag may mabuting nagagawa po yung kapwa ninyo, imbis palakpakan ninyo, sisiraan nyo pa. Hindi ba kayo rin ay kumakain sa palad ko noon? Yung mga lolo-lola ninyo, ninuno ninyo, ako ang nagpapakain sa kanila sa Dinagat Island. Walang taggutom nung panahon ko na yan. Dahil lahat ng mga lupa dyan, sinasabi ko sa kanila, taniman natin ng mga palay. Para pag may mga nagmi-mission dito, pag pumunta dito, hindi magutom. Pero ngayon, baliktad ng panahon. Ha? Imbis magtanim, pamimera ang ginagawa. No? Pera-pera lang. Kala nyo, di maubos ang pera? Maubos yan. Ang masaklap pa doon, pagdating ng panahon, mawawala na ng bisa yung pera. Bakit? Malalaman nyo rin yan pagdating ng panahon. Ha? Akala nyo ba yung mga sinisaving nyo dyan sa mga bangko na yan? Yung mga pera nyo nakalagay sa bangko na yan? Tandaan nyo, pag bumagsak ang ekonomiya ng bansa, lahat ng pinaghirapan ninyong ilagay sa bangko, ito yung tatandaan nyo, hindi nyo na mababawi yan.
Yan ang sinasabi ko sa inyo. Akala nyo ba, porque mayroon kang milyon-milyon nakalagay sa bangko? Akala mo ba, for lifetime mo magagamit yan? No! Pag bumagsak ang ekonomiya, lahat ng inipon mo dyan, hindi mo na mababawi yan. Hindi na may babalik sa'yo yan ng kumpanya. Ganun lang yan. Kaya kung ako sa inyo, sundin nyo yung sinasabi ko sa inyo. Magtanim kayo kahit magkagubot pang paligid, di kayo magutom. Dahil yan ang mensahe ko noon. Hanggang sa pagbabalik ko. Hindi ako nagbago, kayo yung nagbabago. Imbis magpakabuti, nagpakasama, nagsugal-sugal. Sugal ng sugal, akala mo naman. Ha? Walang hangganan ang ginagawang masama. May hangganan yan, mga anak. Sa buhay ko na ito, simple lang. Ha? Hindi ko kailangan ng maraming tao sa paligid ko. Kaunti lang gusto ko. Ha? Yung mapagkakatiwalaan. Kasi hindi naman lahat ng taong lumalapit sa'yo ng tulong ay karapat-dapat mong tulungan. Minsan, napagaling mo na, masama ka pa sa paningin nila. Ganun sila, kapangit ang ugali. No? Ako, bilang simpleng tao lang, kagaya ninyo sa mundong ito, nagbalik. No? Simple lang ako na tao. Kagaya nyo, na nagbalik ako dito sa mundo, na hindi ninyo ako nakilala. Wala kayong karapatan na husgahan ako. Dahil hindi nyo ako kilala eh. Bakit ka bang husga? Na hindi ka nga nagserbisyo sa akin nung panahon. Samantala, yung mga nagserbisyo sa akin, sa pagbabalik ko, kilala ako. At saka, mawalang galang na sa mga baguhang mga membro dyan na nagkakalat ng chismis-chismis na ganon. Ha? Hindi ko tinuro sa PBMA yan na maging chismosa kayo or chismoso. Ha? Kalalaking tao pa naman ang iba sa inyo, chismoso. Dapat sa inyo itapon dun sa laot. Ha? Ay mga pangit ugali nyo. Ha? Nung panahon ko sa dinagat, walang mga gago. Kasi lahat ng gago, pinapatapon ko dun sa laot. Ha? Ayusin nyo ugali nyo dahil nakikita ko mga gawa ninyo. Ha? Meron pa dyan, nasa buy and sell. Ha? Sino ba yon? Yung bakla na yon. Ha? Alam mo, kung talagang matapang ka at talagang gusto mong manalo sa laban, patunayan mo na mayroon kang ambag. Dahil wala pa man kayo dyan, kayong mga baguhan na tumatakbo dyan, mga sangguniang kabaklaan. Ano ba yan? SK? Sangguniang kabaklaan? Sino ba yun? Si Tampon? Sus, wala ka pa sa Dinagat Island. Ikleo ang number 1. Ha? Ako lamang ang original. Tandaan mo. Saan ba kayo nagmula? Saan ba ngayon mga lupaan nyo? Saan ba kayo nakatira? Di ba dyan kayo nakatira sa isla ko? Yang Dinagat na yan, hanggang Bukas Grande, uulitin ko sa inyo yan, hanggang sa Surigao City. Isla ko yan. Pinatira ko lang kayo dyan. Ha? Kaya wag masyadong malaki ang ulo ninyo. Dahil darating tayo sa panahon, kayong nagtatatawa, kayong mga nanglalait sa akin, kayong mga nagsasalita ng hindi maganda sa akin, may hangganan din kayo. Tandaan ninyo, hindi sa lahat ng oras malakas ang katawan ninyo. Sa tingin mo, hayaan mo, sabihin na natin, ngayon, malakas ka pa ngayon. Pag tumanda ka na, tandaan mo, matigok ka rin. Yung panlalait mo, hindi mo magagamit yan sa kabilang buhay. Tandaan mo, habang nabubuhay ka pa, magpakabuti kayo dyan. Ha? Maraming salamat po sa mga nakakakilala sa akin ng personal. Personal nila ako nakita at nakamayan at nakausap. Opo, ganito po talaga ako magsalita. Ha? Hindi ako plastic na tao kagaya ng iba dyan. Ha? Kasi yung mga tao hindi nakakakilala sa akin, talaga nga namang sobra ang paninira nila. Ha? Tapos pag hindi ka nila kayang higitan, siraan ka na lang. Tayo, talagang minsan may mga daganyan talagang tao. Ako, mabait ako? Hindi. Hindi ako mabait. Masama ugali ko eh. Oo, maniwala kayo sa akin. Masama ugali ko. 1,000% masama ugali ko. Ha? Dahil ang tunay na nakakakilala lang sa amin,
or sa akin ang nakakakilala. Ha? Anin ko naman yung sabihin ko na mabuti ako tao, pero masama naman ang paningin ng mga kalaban, di ba? Di ba? Ganun yung sabihin ko. Ako, masama talaga ako. 1,000% yan. Kita mo nga. Sa dami ng mga tinulungan ko, masama ka pa din sa kanila. Tandaan nyo yan. Hindi lahat ng tinutulungan mo mabuti. No? Nabalik din sa'yo. Maraming salamat sa mga nakakilala sa inyo. Sabi nga nila, si Divine, ganyan ugali talaga niyan. Stricto. Napaka-stricto ko. Oh. So, binabati ko pala si Dante Gatbunton, no? Mapagpalang umaga sa'yo na taga Cavite. Good morning sa'yo, Dante Gatbunton, no? Yan. Isa sa mga nakakilala sa pagkatao ko. Kilala niya ugali ko, napakasama at salbahe. Diba? Yun naman talagang tunay eh. Aanin mo yung pagiging membro mo. Sasabihin mo, sinabi ni Divine Master, sinabi ni ganito, ni ganyan, pahin-hin-hin-hin pa. Pero yung ginagawa, kademonyuhan, malayo do sa sinasabi, sa gawa. Ako hindi ako mabait, 1,000% yan. Imposible maging mabait ako sa mga taong masasama ang ugali. Dahil ang kabaitan ko, para lang din sa mga taong nagmamahal sa akin. Hindi ko inuubos yung energy ko sa mga taong basura. Tandaan nyo yan. Kaya ako mahal ako ng mga tao kasi labas ugali ko eh. Prangka ako, hindi ako nagpapanggap pagaya ng iba dyan. Nagpapanggap sila, nakilala nila si Divine, kilala si Lolo Adriano, na wala naman sila talagang kakilala, na hindi naman talaga nila nakaharap ng personal, hindi naman sila napag-iwana, mga gago yung mga yan, mga loko-loko yan, papaniwala kayo dyan. Sus, dami nagtuturo ng mali dyan. Sinabi ni Divine, sinabi ni ganito, sinabi ni ganyan, kahit hindi naman nila nakausap kami. Masakit, tandaan nyo yan. Ako hindi ako mabait. 100% masama ugali ko. Mas maniwala kayo doon. Sa mga nandyan, sa mga chapter ninyo, nagpapanggap na mabait. Maniwala kayo doon sa mga taong gumagawa sa inyo ng masama na nakikita nyo sa gawa. Oo. Sa gawa nyo nakikita yung mga masasamang gawa nila. Oo. Pero ako, masama ugali ko talaga. Yung kabaitan ko, para lang talaga sa mabait sa akin. Real to ko yan. Bakit ko naman bibigyan ng kabaitan yung tao hindi naman naging mabuti sa akin? Diba? Real to. Bakit naman kita tuturuan kung hindi ka naman nakakasunod? Diba? Magtuturo ako, di ikaw pagalit. Ay, huwag ka na hindi na magtuturo. Diba? Bakit naman ako magtuturo sa mga tao hindi naman naniniwala? Diba? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Ako kasi, kilala naman ng iba tao yung ugali ko. So, good morning po sa iyo. Danilo Perez, mapagpalang umaga po. Mabuhay po tayo mga guardians, kahit sa mga sulok man ng mundo. Oo. Mapagpalang umaga sa ating lahat, no? Binabati ko po lahat ng mga kapatiran po nating guardians. Good morning! Yan. Ako, hindi ako kagaya ng ibang tao. Sabihin ko sa inyo, iba yung timpla ng ugali ko. Mabait ako sa mabait. Yan lang katotohanan. Pero pag alam ko nang loloko ka sa akin, hindi ka ubra. Oo. Kasi ganito yung ginagawa ng masasamang tao. Kukwento ko sa inyo. Inilalarawan nila kami base doon sa pagiging ilusyonado nila. Ilusyon nila. Na pag nanloko sila ng kapwa nila, exemption sila. Alam nyo ba kapag nanloloko kayo ng kapwa ninyo? Uulitin ko sa inyo, kayo mga taga-dinagat dyan, yung ilan sa mga membro dyan. Pag kayo nanloloko, kung nabutan nyo ng material ko, ipatapo ko kayo doon sa laot. Sinasabi ko sa inyo, isa-isahin ko kayo. Nanggigigil pa naman ako sa mga pagbumuka ng mga siraulo. Hindi ako mabait. Ang bait ko, depende sa kaharap ko. Ang kabaitan ko, depende sa kaharap ko. Pero kung mabait ka talaga, yun din ang papakita ko sa'yo. Pero kung plastic ka, plastikin din kita. Gano'n lang yun. Diba? Alam nyo, Wenceslao Lobriano, mapagpalang umaga, ang pagpapala, dadaloy sa inyo yan. Tandaan nyo yan. Hanggat naging mabuti ka sa kapwa mo, dadaloy yan. Piliin mo lang yung bigyan mo ng kabutihan. Hindi lahat karapat dapat. No? Ako, hindi naman mabait ugali ko eh.
Kwento ko sa inyo nung panahon ko ha, bilang Ruben ako. Sinisipa ko yung mukha ng mga taong hindi sumusunod sa akin. Ha? Yung gumagawa ng di maganda. Pinapatapon ko doon sa laot yung mga taong kumakalaban sa akin at sumisira sa programa ko. Ha? Pangatlo, hindi ko naman itatanggi yan. Nagtatabako ako ng panahon ko. Oo, nagtatabako ako ng panahon ko. Noon yun. Kaya nga sinabi ko sa pagbabalik ko, hindi nyo ako makilala eh. Kasi malinis na ako. Simple lang. Paano mo makilala ako kung wala ka namang nakikita, no? Kundi masasamang pinakikinggan mo, ha? Ganun yan. Kahit naman makakita ka ng mabuting gawa, hindi naman yung mabuting gawa tinitignan ninyo, ha? Dahil mukha kayo mga pera dyan. Mga karamihan sa inyo mukhang pera. Alam nyo ba yung mensahe ko noon? Baka na-misinterpret nyo yun. Yung mensahe ko tungkol sa kayamanan. Sige, ikwento ko na sa inyo kung ano ba yung kayamanan na lalabas na yan. Wala naman ako sinabi na ginto. Wala naman ako sinabing pera. Diba? So understood na spiritual ang usapan. Spiritual tayo. Ang kayamanan, tumutukoy yan sa kalusugan. Katahimikan. Ulitin ko yan. Ang kayamanan tumutukoy sa iba't ibang aspeto. Iba't ibang uri. Kayamanan sa kalusugan. Kayamanan sa kaalaman. Spiritual man yung usapan. Itong mga taong loko-loko na mukhang pera, ginawa nilang literal. Yung mensahe ko. Napanood ko yun. Yung sinasabi ko noon na may isang tao na pupunta sa inyo at magpapalabas ng mga bagay na ito. Itong kayamanan na ito. Ano bang kayamanan tinutukoy doon? Hindi kasi nyo tinapos eh. Ang kayamanan na tinutukoy ko doon, kayamanan kaalaman. Kasi kung may kaalaman ka, alam mo yung sarili mo kung paano ka magtanim. Yun ang tunay na kayamanan. Paano ka mabuhay. At ang tunay na kayamanan sa lahat, yung kaligtasan. Yan ibig sabihin ko. Hindi nila tinapos yun. Ginagawa kasi nila, kinat nila yung salita para magmukha na talagang literal yung sinasabi doon. Mahaba yung mensahe na yan. Hindi naman tinutukoy dyan pera or ginto. Wala akong sinabing ganyan. Ang sinabi ko sa mensahe ko noon, may kayamanan na lalabas sa inyo at may taong magdadala niyan sa inyo. Hindi pa ba sapat yun na araw-araw kayo nabubuhay? May tumutulong sa inyo sa panahon ng kagipitan? Nakuha nyo na yung mga parte ninyo. Dahil hindi kayo nag-spiritual, hindi nyo maunawaan yan dahil ang kaluluwa nyo na kay Satanas. Real talk yan. Anin mo yung pera? Pagdating ng panahon, marami kang pera, di ka naman maligtas. May ginto ka naman, hindi mo naman makakain. Yun ang sinasabi ko sa inyo. Payag ba kayo, may pera kayo, tapos may ginto kayo. Pero hindi kayo lalabas sa kwarto. Isang buwan kayo nakakulong doon. Yun lang ang kakainin nyo. Literal, ginto. Example, gusto mo ng pera. Bigyan ka ng pera, sabihin na natin. May pera ka na, sabihin na natin. Ang kondisyon doon, hindi ka lalabas ng kwarto. Yung pera na yun, hawak mo yun for lifetime mo na. At saka yung ginto. Ang tanong, mabubuhay ka ba kung yun lang ang hawak mo? Hindi ka nga bibili ng pagkain eh. May ginto, tsaka pera ka na. Ang problema doon, ang taong mahilig sa kayamanan, parurusahan ng Diyos. Maniwala kayo. Alam nyo ba, ang Diyos mas matalino pa sa inyo? Tao lang kayo eh. Sino yung mahilig sa kayamanan? Pila yung mga mukhang pera. Laba, pasok. Pagpasok nyo, hindi na kayo makalabas. Mamamatay pa rin kayo doon. Kasi alam nyo bakit? Ang kayamanan, hindi yan pagkain ng material na katawan. Ang kinakain ng material na katawan, pagkain, gulay. Tayo, mabubuhay tayo minsan. Kung may sarili tayong lupa, makapagtanim tayo kahit papaano. Kasi lahat ng mga kinukuha nyo sa lupa na yan, libre man talaga yan.
nagkakaroon lang ng presyo yan sa palengke dahil pinipitas nila, tinitinda nila. Hindi ba kayo nagtataka? Sinasabi ninyo, galing sa Diyos yan. Dapat libre lang. Totoo naman, libre naman talaga yan. Bakit pag pumupunta ka ng grocery store, bumibili ka pa doon? Pumupunta ka ng palengke, bumibili ka ng gulay kasi pinaghirapan ng tao kunin yun. Ganun yan. So, kailangan balanse ka. Oo. May spiritual and material ka. Oh. Meron pa nga dyan. Ngayon, kukwento ko. May mga tao sabi na, Divine, gusto ka po namin makita. Sana makita ka na namin. Magbalik ka na. Ang tanong, hiniling nyo isang bagay na bumalik ako. Tapos yung nandirito na ako, hindi nyo pala kaya yung obligasyon. Tandaan nyo, kapag pinabalik nyo isang tao at nadinig ko yon, ako mismo ang bumalik dito, dapat gampanan nyo yung responsibilidad ninyo bilang miyembro. Ganun yan. Hindi naman kayo member sa aking samahan na Alpha Royal at Divine God Benevolent Missionary International. Dito lamang ako nagtuturo. Oo. Ako, masaya na ako dito sa samahan ko na Divine God Benevolent Missionary International na binuo ko. Dito ako nagpapatuloy ng mensahe ko. Dito ako nagtuturo kung paano manggamot sa mga tao. No? Ganyan yan. Pero hindi kasi ako nagtuturo sa mga hindi naman member. Wala akong pakialam. Kahit sabihin nyo pa, member po kasi ako, diba, sa PBMA. Member ka nga, pero sa pagbalik ko, nagpa-member ka ba? Oh. Kung sa panahon, naging member ka noon, sa pagbabalik ko, sasalain ko ulit kayo. Kung karapat-dapat na talaga kayo. Kasi hindi dito pwede yung taong nakikinabang ka lang sa programa ng Diyos pero wala kang ambag at wala kang pakinabang. Kailangan, kung gusto mo matuto, gumawanap ka sa iyong gawain. Ganapan. Example, pupunta ka ng eskwelahan. Punta ka ng eskwelahan mo, kahit saan dyan, mag-enroll ka. Pwede bang sabihin mo sa mga school na, gusto ko po mag-aral. Kasi ngayon, ang pag-aaral ngayon, may mga bayad na yan eh. May bayad na ngayon yan. Mag-aaral ka, enrollment, may bayad. Libro mo, may bayad. Diba? Kaya huwag kayong mangmamanipulado ng kapwa ninyo. Minamanipulado nyo yung kapwa nyo eh. Sinasaywar nyo ako na hindi nyo naman ako kaya? Ano bang pinagyayabang ninyo? Yung narating ninyo na edukado kayo na tao? Sa natapos ninyo pero kulang kayo sa kalaman? Maraming akong kilala dyan, maraming mataas ang pinag-aralan. Pero kulang sila sa kalaman. Bakit? Hindi nila alam kung paano nila itrato yung kapwa nila ng maayos. Ako, sa buhay ko, kung sino lang yung may gusto sa akin, yun lang ang para sa akin. Kayo po, lahat na nandirito sa live ko, lahat po nang nanonood sa akin, ito po yung tatandaan ninyo. Hindi ko po kayo pinilit. Sabi ko po, kung sino lang yung gusto, matuto, magpa-member kayo sa amin. Ganun lang yan. Magpa-member kayo sa akin. Hindi ko naman po kayo pinilit na pumasok sa samahan ko. Dahil ang samahan ko, para lang po ito sa matitinong tao. Hindi po sa mga taong plastic na tao at sablay ang pag-uugali. Yung iba kasi dyan, kilala ko yung ugali eh. Kunwari, pumapasok sa samahan, pero may hinahanap yan na bagay na ikasisira. Yung iba pumapasok lang, gusto lang makinabang, pero ayaw tumulong sa programa. Ganun yan eh. Pero maraming salamat doon sa iilan na bilang sa palad ko na nag-aral lang mahusay. Dumaan man yung maraming panahon, taon, sa daghan mga tao na nanira sa akin. Nandyan pa rin kayo. Maraming salamat. Dahil kilala nila ugali ko eh. Yung mga naninira sa akin, hindi naman ako kilala ng mga yan. Oo. Hindi naman yan sila member sa samahan. Pero yung mga nakakilala kasi sa akin, talagang personal talaga nila kung minahal ng buo. Ang taong nagmamahal sa master, sa Panginoon niya, hindi niya kailanman tatraydorin. Bagkus tutulungan niya ito. Pag hiniling mo bumalik ang isang Panginoon sa buhay mo, handa ka rin dapat gampanan yung responsibilidad mo at obligasyon mo.
na para sa Kanya. Yan ibig sabihin. Hindi naman bumalik ang Diyos para sa mga hallucination ninyo. Ha? Hindi naman bumalik ang Diyos na pinakamayaman sa buong mundo. Dahil iniwanan ko yan. Yung mga bagay na yan. Nagpakatawa ko para sa inyo. Yan ang katotohanan. Dahil kung kayamanan lang ang usapan, ang kayamanan ko ay wala dito sa lupa, kundi na sa kalangitan. Ang kayamanan sa kalangitan kailanman ay hindi nabubulok. Pero ang kayamanan dito sa lupa, nabubulok yan. Tandaan nyo yan. Iba ang kayamanan sa langit, iba ang kayamanan sa lupa. Ang kayamanan sa lupa, maraming magnanakaw dyan. Maraming gusto mag-interest dyan. Maraming manggagamit dyan. Maraming loko-loko dyan. Maraming sinungaling dyan. Pero yung kayamanan sa langit na tinutukoy ko, doon yung kayamanan mo na pag tinabi mo doon yung mabuti mong kayamanan na ginawa, hindi yung kinakalawang, hindi nasisira, kailanman hindi maagaw sa'yo. Yan ang katotohanan. Kayanin mo yung kayamanan sa mundong ito. Kung pagdating ng panahon, mawala ka rin naman, hindi mo madala yan sa kabilang buhay. Ano po ba ang dapat nating gampanan bilang isang miyembro? Sa mga PBMA, ito ang malagang paalala ko sa inyo. Diba? Nakikinig kayo ng mensahe ko. Nakikinig kayo ng mensahe ko bilang Ruben E. Derek Sr. Nakikinig kayo ng mensahe ni Yudes Tobar. Nakikinig kayo ng mensahe ng Lolo Adriano de la Concepcion. Nakikinig kayo ng mensahe ni Captain Capuljuri, pero hindi nyo kami kilala ng lubusan. Diba? Ang dapat ninyong gampanan, magpakabuti kayo. Yan ang katotohanan. Hindi yung pinasok dito, labas sa kabilang tenga. May ganyan eh. Di ba? Kaya sinasabi ko, paano kayo matututo? Kung hindi naman pala yung pag-spiritual ang pinapasok ninyo. Pumasok kayo para matuto at mag-spiritual. Yan ang katotohanan. Pumasok kayo sa organisasyon para mabago kayo at maging mabuting tao at tumulong din sa kapwa ninyo mahirap din. Ha? Hindi mo na kailangan maging mayaman bago ka tumulong. Buti pa nga yung mahirap. Pag tumuloy ako dun sa bahay nila, kahit ang ulam nila tuyo, nagpapatuloy. Samantala, ay yung mga mayayaman, hindi ka man lang may libre. Alam nyo bakit sinasabi ko yan? Marami ako nakilalang mayayaman na tao sa tutulang. So binabati ko po yung mga taga Samar. Good morning sa inyo. Danilo Perez, no? Binabati ko pala. Si Junior Lubitanya, binabati ko rin. Lahat po ng mga nanonood sa akin, binabati ko rin po, no? Yan, shout out sa inyo. Huwag niyo pong kalimutan na i-heart ito at i-share sa lahat ng mga tao para po makapakinig sila ng mensahe, no? Marami nagsasabi yan, kilala namin si Divine, kilala namin si Lolo Adriano. Pero sa pagbabalik ko, hindi sila makakilala, no? Excuse me muna tayo. Yan, tuloy tayo sa mensahe. Kaming spiritual division, kukwento ko sa inyo yan ha. Kaming spiritual division, hindi naman kami kagaya ng sirang plaka na paulit-ulit yung mensahe namin. Totoo yan. Dahil bawat panahon, araw, iba-iba ang mensahe ko dyan. Ako ay ako pa rin, wala nang iba pa. Kung mag-aral kayo ng spiritual, no, malalaman po ninyo yan.
Ano nga ba sabihin ng lolo? Lolo means, sa ibang katawagan ay matanda. Siya ang may hawak ng batas sa lahat ng batas. Law is, ibig sabihin, batas. Kaya nung dumating ng panahon, naging lolo ang tawag sa matatanda. Kasi nung panahon natin, ang tawag sa amin, mga dato. Mga dato ang tawag sa amin. May hawak kaming batas, lolo, no? Pero gaya na sinabi ko, kung nag-spiritual po talaga kayo, malaman po ninyo yung tinatawag na pagbabalik ng Diyos, no? Example, si Kristo, ipinako sa krus na matay, no? At inilibing. Pangatlong araw, no, nabuhay magmuli, no? Umakyat sa langit, naluklok sa kanang kamay ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Bumalik siya sa lupa, hindi na siya nakilala ng kanyang pamilya dahil nagbago yung itsura. Yan ang ibig sabihin ng pagbabagong anyo o nagbihis ng baro. Malalim po kasi yan, talinghaga yan eh. Pag ang tao nagbihis ng baro, hindi mo makikilala yan. Gaya bago ang pangalan, bago ang muka, pero tignan mo ang kaluluwa, yun at yun pa rin. Diba? Paano makikilala ang Ruben Derek Luis Sr. at Lolo Adriano de la Concepcion? Kaya nagbago kami ng mga itsura namin at hindi nyo kami makilala mga anak. Kinsa ba na sa inyo magkabalo kung kinsa ito mga nagmensahe sa inyo mga anak? Na wala kayo makalam kung sino kinsa man itong tigulang nagbigay sa inyo at naghatag sa inyo ng kaalaman? Paano nyo makikilala yung mga yan? Sino po ba nagbigay sa atin ng kaalaman? Hindi ba ang pinakamatanda sa lahat, ang Ama at Diyos sa mapre sa lahat? Hindi nyo kilala yan. Nakilala nyo lang kami doon sa boses, sa tape recorder. Pero sa personal, hindi nyo kami nakadaupang palad. Totoo po yan. Pag ang tao na reincarnation, na buhay magmuli, yun ang pagkatao niya. Kaya po tinawag nila akong lolo dahil isinilang na po ako noon pa man. Matanda po ako noon at nagbibigay na ako ng mensahe sa mga tao. Sa pagbabalik ko, hindi po ako nagpapakilala. Sila ang kumikilala. Yan po ang katotohanan. Wala naman ako dapat bang patunayan kasi kilala ko naman sarili ko. Kilala naman ako ng mga tao na nakakakilala. Di ba? Yung nakakakilala talaga nakakakilala na panig ko. Pero yung mga kumakalaban sa akin, na hindi ko naman kapanalig, na nagpapanggap na nakakakilala, hindi yan sila man nakakakilala. Kalaban yan. Dahil sa samahan, dalawang klaseng tao yan. Isang demonyo, isang mabuti. Ang mabuti, kakampi ng Diyos. Tandaan nyo yan. Pero ang demonyo, nagpapanggap na kakampi ng Diyos. Pwede niya sabihin sa mga kakilala niya, kilala ko ang Diyos. Pero hindi naman siya talaga kinakausap ng Diyos. Pero ang mga tunay na mga anghel, nakapanalig ng Diyos, kahit ang Diyos ay hindi magpakilala, kilala nila. Ganong katindi ang kapangyarihan ng Diyos. Dahil ang tunay na nakakakilala, tumatanggap ng katotohanan. Diba? Dahil wala naman ako ginawa nung panahon sa mabuti ko rin ginagawa yung mga mensahe ko. Purong mensahe ko noon. Pag kayo nagugutom, lumalapit kayo sa akin nung panahon. Yung sa una ko material, no? Humihingi kayo ng pagkain, 'di ba? Ang sama-sama ako, 'di ba? Tapos nyo tulungan, humahaba sungay nyo. Tatraydorin nyo yung samahan, sisiraan nyo yung bago ko material ngayon sa pagbabalik ko. Dahil hindi kayo tunay na nakakilala. 'Di ba? Dahil ang tunay na Diyos, hindi po ninyo makilala yan. Kahit nasa harapan na ninyo yan, itatanggi nyo pa yan. Example na lang, yung Panginoon ni Kristo. Nung bago siyang ipako. Ano bang sabi ni Kristo doon sa disipulo niya? Darating ang panahon, sabi ni Kristo, may magtatanong sa iyo, kung kilala mo ba ang ako? Ikakailan nyo ako at sasabihin nyo hindi nyo ako kilala. Mismo nga ang Diyos,
hindi nagpakilalang Diyos, pero siya ay Diyos, di ba? Yun ang kukwento ko sa inyo para makilala nyo. Ang Diyos. Ang Diyos kasi hindi naman magpakilala yan. Dahil ang tunay na Diyos, nagmimensahe na, makilala mo ang Diyos sa mensahe. Tuloy natin. Dumating yung mga taong huhuli kay Kristo. May isang disipulo si Kristo. Tinanong, kilala mo ba ito? Si Kristo na sinasabi ninyong Diyos? Ano sabi ng disipulo? Hindi ko po yan kilala. See? Kahit ang mga disipulo, itinatwa si Kristo para sa kaligtasan ng buhay nila, para hindi sila mamatay. At sino pa ba ang nagkakanulo kay Kristo ng panahon? Di ba si Judas Iscariote? Ang problema, nung nagpakamatay si Judas Iscariote, hindi naman siya namatay. Sinumpa siya na mabuhay habang buhay. Yung kaluluwa niya pakalat-kalat. Hindi natatahimik hanggang sa ngayon. Ako, hindi niyo po ako kilala. Hindi niyo ako kilala. Dahil ang tunay na nakakakilala, tumatanggap sa pagbabalik ko. Ang tunay na nakakakilala sa akin, inuunawa ako, minamahal ako, tinatanggap ako. Tama ka, Joey. T. Waldato, si Pedro nga ang nagtatwa at nagtanggi kay Kristo. Salamat at pinaalala mo yan. Kahit ako man ay makakalimutin, salamat at pinaalala mo si Pedro. Yun ang sinasabi natin sa kasulatan. Nabasa na natin ang mga kasaysayan. Kaya makilala mo talaga yung tao na nagbabasa ng Biblia. Dahil yung sinasabi ko, alam niya kung sino si Pedro. Ha? So, mapagpalang umaga sa iyo, Joey Waldato, no? Joey T. Waldato. Tama ka. Si Pedro nga yun. Tandaan niyo, ganun din yung sinasabi ko sa inyo. Kahit hindi magpakilala ang Diyos, kung nabasa nyo yung mensahe ko, makilala nyo ko sa mensahe ko na yan. Ano ba sinabi sa Biblia? Bago palikain ang mundo, nandito na ang Diyos. Ulitin ko po, kasi mabagal ang koneksyon natin. Ano ba sinabi ng Diyos? Bago palikain ang sangkatauhan at ang sanlibutan na ito, nandito na ang Diyos. Ang Diyos ay salita, at ang salita ay nagkatawang tao. At ang salita na yon ay ang tinatawag na Berbo, no? At sino yung Diyos na yon? Si Kristo. Yan po ang katotohanan. Pero ang Diyos Ama at si Kristo ay isa lamang, sapagkat siya ay Espiritu na nagmula sa Diyos, at ang Diyos ang Espiritu na nagkatawang tao. Kaya ang tao, kaya sinabi ko, hindi po nila alam kung sino ang Diyos. Akala nila magkahiwalay, magkaiba. Isa lang po. Halimbawa, ikaw tatay ka ngayon, magkaroon ka ng anak, hindi ba tawag mo sa anak mo, anak? Pero ang pinagmula ng anak mo, sa iyo din naman. Tama? Kaya yung mga tao nagbabasa ng kasulatan, kahit hindi ko banggitin ng pangalan nila Pedro o sino pa man, makilala nyo yung mensahe ko na yan. Salamat at pinalala mo, Joey T. Waldato, si Pedro. Siya nga yung tinutukoy ko doon. Si Pedro, yung nagkaila kay Kristo, na dininay niya na hindi niya kilala. Alam niyo ba kung bakit sinabi niya yun? Kasi kung sasabihin niyang kilala niya si Kristo, uhulihin din siya. Ganun yan. Totoo po yan. May mga bagay talaga na iilan lang talaga nakabasa ng Biblia. Akalain mo, ilan lang nakabasa ng Biblia pala. Sa dami ko na mensahe, isa lang pa nakapagsabi dito, si Pedro po itinutukoy nyo. Very good. No? Very good. Very good. Tuloy pa natin to. Naalala nyo ba? Nung ipinako si Kristo sa krus, hindi ba't siya'y Diyos na nagkatawang tao? Nagpakatao siya para sa ating lahat. Pero hindi niya makikilala yan sa pagbabalik niya. Minsan nga, si Kristo naging si Jose Rizal. Hindi ba? Bakit? Dahil yung salita niya nandoon na kay Rizal. Nung nawala material ni Rizal,
naging Adriano de la Concepcion. Ang salita ng Diyos napunta kay Adriano de la Concepcion. Nung nawala ang material ng Adriano de la Concepcion, napunta ang salita ng Diyos kay Ruben. At sa four corners of the world. Yan ang tunay na mensahe ng Diyos, mga anak. Kaya ang Diyos, hindi po ninyo makilala yan. Minsan, di nyo alam. Nagmimensahe na pala, hindi pa natin kilala. Minsan kasi ang Diyos, hindi natin kilala yan. Minsan, pwede yang maging mabuti. Pwede rin maging masama yan. Susubukan ka yan. Ganun yan. Hindi ba ang Panginoong Diyos, kapag ang tao gumawa ng masama, pinupuksa niya? Alam nyo ba yung panahon na may ginawang arko? Lahat ng hindi naniwala sa tao na yon, sa propeta na yon, namatay. Kilala nyo ba yung gumawa ng arko na yon? Na inutusan ng Diyos kung sino yung propeta na yon? Sinabi ng Diyos sa propeta na yon, gumawa ka ng arko sapagkat babahain ko yung lugar na yan. Dahil puno-puno na ng kasalanan ang mga tao. Alam ko, kilala nyo yan dahil kung nagbasa man kayo ng salita ng Diyos, makilala nyo yung sinasabi ko na yan. Ngayon, pinabaha niya yung lugar na yon. Tinupok niya yung mga tao. Ibig sabihin pala, masama ang Diyos? Kasi pinuksan niya yung masasama. Hindi. Ang tawag ko sa Diyos ay makatarungan. Dahil tinatapos niya yung buhay ng makasalanan. Yun po. Ayan, Theoderic Pangon, no? Good morning po, tama ka po. Si Noah po ang tinutukoy ko. Salamat sa mga nagbabasa ng banal na salita ng Diyos. Si Noah po ang tinutukoy ko doon na gumawa ng arko. Akalain mo, mga simple lang yan, no? Pero yung mga nagmamarunong, hindi nila kayang sagutan yan. Maniwala kayo sa akin. Lagi sinasabi ni Divine Master. Hinako. Alam nyo, ang tunay na Diyos, yung salita ng Diyos. Apply ninyo sa sarili nyo. Ako, hindi ako mabait. Sino ba naman ako para paniwalaan ninyo na napakabata ko naman? Diba? Ang bata ko pa. Diba? Sobrang bata ko pa naman. Sino ba naman ako para paniwalaan nyo ko? Na mas naniniwala kayo dun sa mga taong naninira sa akin. Kumpara naman sa akin na wala naman akong ginawa sa inyo na masama. Ang ginawa ko lang, magmensahe. Magbigay ng paalala sa inyo dahil mahal ko kayo. Katotohanan yan. No? Ngayon, mayroon pang ginawang himala ang Diyos. Kung sino nagbabasa ng Biblia dito or Bible. Sinabi niya, Panginoon, ako po'y matanda na. No? Ako po'y matandang lalaki na. Imposible po na ako'y magkaanak pa. Anong sabi ng Diyos? Bibigyan kita ng anak kasing dami ng mga bituin sa kalangitan. Sino yung propeta na yon? Di ba? Siya yung pinakamatanda sa kasulatan. Yan ang katotohanan. Kaya maraming himalang ginawa ang Diyos eh. Hindi lamang yung pagkagunaw sa tao, pagpuksa sa masasama, pagkatapon ng mga masasama, paglaban sa mga demonyo, pagkatalo ni Lucifer, lahat ng kasaysayan doon ng ginawa ng mga masasama nakalista sa banal na kasulatan. Dahil ang Diyos wala namang inilihim na sa mga tao. No? Kaya, sinasabi ko rin, ganito rin sa panahon natin. Ang artificial intelligence, minsan, advanced na yan. May advanced na katulong sa atin. Halimbawa, itatype mo lang yung numero sa telepono, sasabihin mo, hello! Di ba? Advanced na eh. Kasi may artificial intelligence. Hindi ka na susulat susulat mo pa na ganito, pagkahaba ba, tapos sabihin mo, padala mo ito doon, yung telegrama kay ganito. Hindi na, advanced na tayo ngayon. No? Ganon din ganyan ang AI, no? So, panahon nung wala pa yung mga teknolohiya.
ang mga doon, susulat ka muna. No? Ipadala mo doon sa iglesia na Philadelphia, iglesia ni ganito, iglesia ni ganyan, o, di ba? Kaya hindi naman masama ang AI. Nagiging masama ang AI kasi masama yung sinasabi nyo. So, good morning sa iyo, Sofia Serrado. Tama ka. Ang tinutukoy ko pong propeta doon na sinasabi ng Diyos na magkakaroon ng anak siya na kasindami ng bituin. Walang iba si Abraham, no? So, tamang-tama talaga, Sofia Serrado. Good morning sa inyo. Maraming salamat po sa mga nakakapagbasa ng salita ng Diyos. Sofia Serrado, tama po yung sinabi mo, si Abraham po. Ang sinabihan ng Diyos na magkakaroon ka ng anak kasindami ng mga bituin. Pati sa kasindami ng mga dito sa lupa na ito. Ha? Kaya lahat kayo dito, sa mundong ito, lahat ng mga magkakasundo, magkakapatid kayo. Lahat na nagiging kaaway nyo, anak ni Satanas yan. Maniwala kayo dito. Kasi dalawa naman yung tao dito sa mundo, isang mabuti, isang masama. Oh. Si Sarah, ito naman yung babaeng balo na may edad na rin. Oh. Binigyan din siya ng anak. Kasi hindi siya nagkakaanak. Diba? Ganun yan. Binigyan din siya ng pagsubok ng Diyos na ikaw, ialay mo yung anak mo sa dambana. Pero yung nandun sa dambana, pinigilan siya ng Diyos. Diba? Ganun ang Diyos. Maraming pagsubok. Ang Diyos ang sumusubok, hindi ang tao. Kaya ikaw na tao ka. Sino ka? Para subukin mo ito. Kung yung sarili mo nga, hindi mo maayos. Nako. No. Ako hindi ko kailangan manubok sa tao. Bakit? Yung bagyo nga, hindi nga ninyo kayang lagpasan eh. Yung lindol, hindi nyo kayang patigilin. Di ba? Ako? Imposible patigilin ko yung bagyo at saka yung lindol. Sino ba naman ako para gawin ko yung bagay na yan? Ordinaryo lang naman ako. Tsaka yung pagpapadala ng lindol at saka bagyo, sino ba naman ako para gawin ko yung mga bagay na yan? Na tao lang naman ako sa paningin ninyo. Diba? Ordinaryong ordinaryo. Hindi kilala. Sino ba naman ako para magpadala ng bagyo? Sino ba naman ako para magpahinto ng lindol at bagyo? Diba? Tao lang naman ako. Kapantay ni Kristo. Naging tao din. Hindi ninyo kilala. Si Jose Rizal, kilala nyo ba si Rizal? Sasabihin nila, kilala po namin si Dr. Jose Rizal. Ha? Mga Ginoo, hindi po ninyo nakikilala ang pagkatao ng spiritual division. Marahil, kilala nyo lamang po sila sa mga mensahe, pero ang kanilang mga gawain ay hindi po ninyo naabutan sa mundong ito. Katotohanan naman po mga Ginoo, kung ang inyong pagmamahal sa Diyos ay tunay, malalaman po ninyo ang katotohanan na sa Diyos ay nagmula ang lahat ng bagay. Hindi pa man po kayo sinisilang dito sa mundong ito, lahat po yan nakaprograma na. Kung hiniling po ninyo ang Diyos ay bumalik, kagaya ni Kristo, or sino pa man na kinikilala ninyo, dapat po, handa rin kayo gampanan ang tungkulin. Alagaan siya sa bago niya material na katawan. Yan po ang katotohanan, no? So, binabati ko po muna lahat ng mga kapatid nating guardians, no? Yan. So, binabati ko rin po lahat ng mga Alpha Royal Golden Military Legion International at Divine God Benevolent Missionary International. Binabati ko rin po lahat ng mga members ko dito, no? At binabati ko rin po yung pinakamamahal kong asawa na si Maestra Ira Vitala. At binabati ko rin po si King Eddie Igunya, na founder ng the 144,000 chosen people, no? So hanggang dito na lamang po ako magmensahe mga anak. Sana marami po kayo natutunan sa akin. Pasensya na kung masyado akong pangit ang ugali ko, no? Yan kasi sabi ng mga hindi nakakilala sa akin. Mayabang daw ako at pangit ang ugali ko. Well, totoo yan. Sabi nga magpakumbaba, di ba? Lahat ng ibibintang mo, panindigan mo yan. Ha? Yung kasi yung pagkilala nila sa tao, hindi nila kilala. Ha? Pag ang tao hindi nila kilala, paratangan nilang mayabang. Ha? Ganun sila. Marami naman taong naninira sa mundo. Pero talo ka kapag naniwala ka sa kanila. No? So good morning na lang sa atin. Ha? Malamal ko kayo. Baka matagalan naman ulit ako hindi makapag-live.
Basta yung mga paalala ko sa inyo, wag nyo pong kalimutan, no? Sa mga nagtatanong, ano ba daw itong suot ko? Ito yung spiritual ID protection, no? Ng aming samahan, no? Exclusive lang yan sa mga gusto pong maging member sa aking samahan, no? Hindi po lahat nakakapag-avail niyan. Dahil, ang gamit ko na yan, hindi po basta-basta na-avail, no? Para lang po yan sa mga sincere, ibig sabihin talaga yung decidido, no? Pag hindi ka member dito, hindi ka makakapag-avail yan. So, good morning po sa ating lahat. Mapagpalang umaga. Magpakabait kayo. Ha? Ito lang masabi ko. Lahat ng mabubuti nyong ginagawa, naka-record dyan. Kung nga naman po yung masama nyo sinasabi laban sa akin, babalik po sa inyo yan. No? So, good morning po sa ating lahat. Mahal na mahal ko po kayo. Nawala at ang mga mensahe ko, itanim ninyo sa inyong puso at isipan, no? So, binabati ko rin po si Alexander Elorin, si Vera Tubog, Jennifer Sugal, at Maria Teresa Jamilon, at lahat ng mga nandirito sa mga nanonood, no? Hanggang dito na lamang po ko muli. Nawa magkita-kita pa naman tayo ulit sa aking pagla-live na susunod na araw, no? So, good morning sa ating lahat. And God bless po, no?